sing through our song. Let joy overflow as we worship our God in song. Kung sa akong kanta sa hukma, atong sayaw ang saya sa pataya. Tabi-usap na magpapagtuyo ko. Atong iwana akong sa kaniwasan, atong isig-isig sa kada uga. Kita magpapag-usa sa pagpapagtuyo. Usa na panahon, usa akong gandahon teka sa hukma, atong sayaw ang saya sa pagmaya. Atong isusa sa pagpapagtuyo. Atong iwana akong sa kanawasan, atong isig-isig sa kada uga. Kita magpapag-usa sa pagpapagtuyo. Sa Ginoong gusto, hallelujah, 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 hallelujah. One more time, hallelujah, let's give our God a mighty hand of praise. Even the moments that we can hardly see your hands in our situations, Lord, your faithfulness never changes. From beginning to the end and everything in between, only God can satisfy the depths of our souls. Our deepest longings from beginning till eternity, wala nila diha lamang ngayon sa presensya sa Ginoo. A prayer of Moses, the man of God, that is found in the book of Psalms, chapter 19. Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. You turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals. 1,000 years in your sight are like a day that has gone by, or like a watch in the night, yet you sweep people away in the sleep of death. They are like a new grass of the morning. In the morning it springs up new, but by the evening it is dry and withered. We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. All our days pass away under your wrath. We finish our years with a moan. Our days may come to 70 years or 80. If our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow. For they quickly pass and we fly away. If only we knew the power of your anger. Your wrath is as great as the fear that is your due. And in verse 12 and so on, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Relent, Lord, how long will it be? Have compassion on your servants. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Make us glad as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen trouble. It is indeed so on that the word of the Lord reminds us that may we truly comprehend, brothers and sisters in Christ, that life is not about us. Life is not actually about us, but life is about knowing who God is. Life is truly experiencing who is our Creator.
So our focus should shift into making God the center of our lives. Our focus should shift into making God the center in all that we do. We didn't exist to experience and find ourselves, but to experience and seek our God. Igsuon, ayaw pag-focus sa kung unsa kadako ang imong problema, kundi pag-focus kung unsa kadako ang Dios. Sa kadugay kong nagpaabot o nangihita, sa butang umupuno ni kinabuhi ko, o karuni tawag na wala ko damha, o tanang kakulang mo gipunan mo. Let's sing the verse one more time. Sa kadugay kong nagpaabot o nangihita, sa butang wapuno kinabuhi ko, Diyos, kinabuhi ko. Mingabot kasi kayo na wala ka damang Diyos, higayon na wala ko damang. Kung tanang kakulang mo, ipunan mo, wala'y sama sa imong kamaayo. Yes, Lord, kapusog ang iyan na alagad ka, ang kumari mo na imong ibabaton, kanatong marili ang ayang pasayon. Sa mga saan mo, O Diyos, na akong naangkot, ikaw lang pamilya ka, matinong ako. Pagmula sa'yo na ikaw ang pagkat ko. Amen. Sa dihan na ilhan
kalibutan ang puno, Jesus. Hataas pa sa kalangitan, lupa sa karagatan, lapat pa sa kalibutan ang puno, Jesus. They sing one more time song. Hataas pa sa kalangitan, lupa sa karagatan, lapat pa sa kalibutan ang puno. One more time, song. Hataas pa sa kalangitan, lupa. That is our God. Exalt. That's why let us focus on the sovereignty of our God. Let's give our God a mighty clap of praise. Amen. Ginoo Diyos, tinuod yun na dili masukod ang imong gugma sa matag usa sa imong mga kanakan. Hantod karon Ginoo, you are so faithful to us. Gamahan ang imong pag-alima, pag-amuma, pag-atiman. Amo nang naangkon ang imong pagpakamayo that we can always declare that you are God that is good all the time. Lord, salamat tayo na imong ningki hatagan laing opportunity that we come together na ikaw mong masimba ng butaga sa kamatuoran sa Espiritu. Ibang sa kalipay na sa mapainumsanon na kahimtang. Walain na Diyos na mo hatagan sa tumang pagpasidimo, pagpasalamat. Ikaw lamang uwi ng Ginoo na among na-experience na omnipotente nga Diyos, namahanan ni Ginoo. Diyos na nasayod sa tanan, Diyos na nasayod sa among ugma, Diyos na nag-andam pinakamaayo. Dili lang sa matag-usa, ban sa among mga ginikanan, ban sa among mga kanakan sa ilang pag-ispila, kalipay na Ginoo na akakanunan, nagauban sa matag-usa kanan. Hindi butaga Ginoo, at kung ginaisa kanimo ang kanang-unay mga balatian, Lord, mga ibigay sa iyong pika na tukalihan. Walay imposible diha kanimo Ginoo. Ang uban God naka-experience na ng umhanan ka na Diyos, among great nga physician sa among kinabuhi. Musikin sa ito Ginoo ka masayon at ko sa mga kanakani mo na naka-angkon ni maumatan sa balatian. Lord, among i-declare ni butaga that in the mighty name of Jesus Christ, we claim, Lord, your healing touch na ito kanina. Experience nila Ginoo na milagroso ka na Diyos na muayo sa tanang matang sa balatian. Sa pa sa among mga role model, meaning maong iglesia Ginoo, ang among mga senior na mga citizens na mga kaigsuunan. Lord, natagi sila kalikon, natagi sila kabasko, natagi sila maing pangunahuna, kalinaw sa hunahuna, Ginoo that pass it all understanding. Nga mo guardia sa among hunahuna o kasing-kasing. Salamat Ginoo ni tanan na kami masalikon kanunay nga naami Ginoo nga kasumbungan, kasaligan, hatag sa tanan mga pagpakamaayon sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo na ikaw mag-bless usab sa tanan nga mga business na ventures sa among mga kaigsunan. Kumuha kini nga plataforma nga musihag si Kristo ni tanan na makit-an ang usak ka honest nga dealings sa matag sa Ginoo na makit-an nga we will make a difference meaning mao nga negosyo uban sa kasiguruhan na imong blessing imo nang gibuwag gibuo nga amhan madagayaon kini kay imo mang saad sa among kinabuhi dili lang sa among mga kaugalingon na you have prepared an abundant life sa among kaugalingon pan nagsulti ka kanamo that if we seek your kingdom and your righteousness all of these things shall be added unto us Ginoo. Salamat o God na ikaw nag-asangkap na sa tanang mga pagkinahanglan that according to the riches of the Lord Jesus Christ, Lord, ang imong abundance, imo nang giandam, maka-experience mo sa among mga kinabuhi. Lord, di na makalimutan ng among nasod sa Pilipinas.
i-bless ang mga hingtungdan ni ini uban sa pagbutang ng kahadlok sila kasing-kasing nga mahandili sila musukwati kung unsa man ang imong kamabuton alang ka namo badlunga sila Ginoo diha sa ngalan ni Kristo Jesus nga amahan maundang ang ilang mga dautan ng mga tinguha o mga plano nga diha sa ngalan ni Kristo Jesus. You can always declare that we are more than conquerors. Thank you Lord sa inibuntagan ang among mga kinabuhi. Ikaw lang yun among pasidunggan na ikaw ang masimpa, ikaw sa among pasidunggan sa pagpaminaw namin sa inyong mensahe karon ni buntagan. In Jesus' name. Amen. May buntag sa tanan. So kami maghahatag po biuhalan sa inyo ha. Kay itong kanay magkatahon kani para ni sa mua kay kami nagpasalamat mi kanunay sa Ginoo sa iyang kamayo sa among kinabuhi despite Ginoo sa mga trabaho sa among mga panghihapon everyday kanunay ginapasalamat mi sa Ginoo. Kani mga yan ato sa tubangan nyo karon kani sila nagapadayon din sa mua Bible study every Friday. So, nanami karon sa ika-28 week. Salamat kay Ginoo kay kanunay gindi tagagasig sa kinabuhi na kami nagpatayon kami ng pag-alagad sa Ginoo. So, kanya kantaha para gini sa himayo sa Ginoo. Thank you, Lord.
Sige, salamat no sa atong mga yagado. Nagkakadasig sila, inspired kanunay sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay ang ilang mga kinabuhi, nabawas tanan, they're always hoping and praying na ang ilang lifetime partner hapit na ikadala sa ilang mga kinabuhi. Uyon ba mo anak mga young people that our God is ready and preparing sa inyong mga lifetime partner sa mga kinabuhi. Ambot lang ulit, angkot ka ron, kapaabot ko nga muabot ng yun na siya. You must always be patient no? That our God, ang timing, iyak yun nga hatag sa Matagusa kanato. Karon ni Butaga. Good morning sa Matagusa. Welcome sa atong divine worship. Salamat kaayo. Sa gihapon din nato malimtan ba atong i-greet ang atong mga igsoon sa atong tapad, sa atong likod. Good morning. How are you this morning? Maayo ba ang atong paminaw sa atong gibati, sa atong mga panglawas, sa atong sab ng mga igsoon nga naa sa ilang mga panimalay. We will always extend our warm greetings ato nila no, sa mga panahon sa maniini that we will be united. Wala ta mapunong sa pagtigom sa Matagusa ato na ipagdinasigay, na ipagdinamagay sa Matagusa paghiskot sa kadaugan na ang Ginoo. We can always declare that our God is a God all the time. Karong butaga mga igsoon, gusto kong share ninyo, are you ready for Jesus' return? Handa ba ta sa pagbalik sa atong buhi na Ginoo? Magtindog ta mga kaigsunan upon reading the Word of God in 1 John chapter 2 verses 28 up to chapter 3 verses 1 to 3. Ato nang tunan ang pulong sa Ginoo nining butaga. Magabasa ko sa 28 sa chapter 2 na kining maong pulong sa Ginoo atong uskon pagbasa ha. And now their children continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. Verse 59. Verse 1 sa chapter 3. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Verse 2. Children of God, and what we know has not yet been known. But we know that He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Kita tanan sa verse 3. Everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure. Kabuntahan. Ginoo ni kabuntahan. Kanunay ka namang pasalamatan kay ang imong mensahe na among madungog. Makahatag makahatag kini og kalipay, kadasi. Pagpuswag ng pusunahan na kini maka-sustain isip kami imong mga kanakan. Kay imong mga pulong is like a two-edged sword that will always penetrate our bones and our marrow, and it will judge the intentions of our hearts. Thank you, Lord, nga kining among kasing-kasing among nga gianda na ang mga mensahe nga among madungkan. Makit-an yun nga among makinabuhi uban sa tabang sa balaan nga Espiritu Santo nga mo'y among master teacher na kining mga pulo makapabilin kini na
Tuto nami Diyos na nagtudlo kanunay sa tayo sa tanan. Salamat sa kadapugan na imong giandam na. In Jesus' name, Amen. Please be seated mga igsoon. Kung mag-hiskot kita sa pagbalik sa Ginoo. Naka-experience man ta na doon natin mga bisita sa atong panimalayan. Kung sa inyong pag-andam, anak igsoon. Hapit na, muabot ang fiesta, na ba mo'y giandam na lechonon niya, o mag-fiesta mo sa September 29. Kung ang atong Ginoo mubalik, unsa kahapon ang atong pag-andam ni ini, nabay pagkakuliki, na kung ang among kay kami magitigumanan sa balaylo. Sa dihang ang among mga parenti, umana mo malubong si Brother Loroy. Nagkapuliki yung Sister Vicky na maandam ang iyang bahay. Kay ang iyang mga parenti ikan sa Cebu, ikan sa Taguig, ikan sa Lanao del Norte, dito man ni magtingog sa Panimalay. Naagyod ang pag-arrange sa mga angay na usayunon nga dili magkayamukat ang sulod sa balay. Kung si Jesus Christ mubisita sa inyong bahay, kung sa kapoy inyong andam, balay ba ang inyong kagalingon, ang atong kagalingon nga kinabuhi? Kung sa ka, kung kamong mga dalaga o ulitawo, kana bitang dunay mga hanggat ninyo nga mag-date mo at mo sa usa ka dapit na magkita mo dito, kung sa may inyong bation, ang dali makulbaan babae ba o lalaki? Makulbaan ba ang babae na dunay mga hanggat ninyo nga are you willing na mag-meet ta dito sa asan mabugnaw na lugar? Kung si Jesus Christ i-date ta sa atong kagalingon, kung sa ka ang atong preparasyon ng buhaton, mag-andam ba ta sa atong mga kagalingon sa dihang kini na bahin sa balang nga kasulatan ato ng tunan mga igsoon. Usa ang pangutana sa matag usa kanato karong buntaga, how does constantly focusing on the day Jesus returns helps us in our Christian walk today? Kung kanunay tao, makanunayon ta na matuto sa adlaw na mabalik na si Ginoong Hesus, makatapang ba ni sa atong pagawid isip kita mga anak sa Ginoo? Daghang mga timailahan karon nga ang Ginoo hapit na mabalik. Ganito na nag-declare diha sa Facebook, naghimo sa statement nga ang tanang religion mo ay dalan ngadto sa Ginoo. Tinuod ba? Daghang nagsupak na ang tanang relihiyon mo ay dalan nga makaadto ta sa langit na tuwa ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Upon there is only one mediator between God and man, na mao si Jesus Christ, nga nag-declare sa atong kagalingon that I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. Usa karong buntaga ato ning tun-an mga kaigsunan sa atong mga kagalingon na kining maubahin sa balaan nga kasulatan. Unsay ikatabang sa atong kagalingon kung hapit na mabalik ang Ginoo. Number one, na makatabang ka na to, we continue to live confidently. Secondly, we are called to love lavishly. And thirdly, we are motivated to conduct our lives rightly. Ato nang tunan mga igsoon sa atong mga kinabuhi. Number one, na
magpadayon ta nga dunay hingpit nga pagsalig na kining kinabuhian na ay Diyos nga nag-atiman kanunay kanat. According to the Word of God, and now their children continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. The Word of God says, "O karon mga anak ko, pabilin kamo diha kani. Aron nga sa dihang igapadayag na unya siya, makabaton kita og pagsalig o dili maulaw inigabot niya." Kining noong mensahe o pulong sa Ginoo. Si John, he is focusing. Kung sa iyang focus, makatabang ni niya. Kung mubalik na ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, kasi pulong sa Ginoo, magpadayon. Magpadayon siya o makakatkon siya nga kining maong pagkinabuhi. He will continue nga dunay confidence nga dili maulaw sa diyang mubalik ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Kung kini mo ang versikulo, ang kinabuhi ni John, wala siya mag-speculate kung unsa gyud ang exact na panahon nga mubalik ang Ginoo. Daghang mga kanang speculations sa uban ng mga Kristohanon nga nag-set na og time element nga mubalik ang Ginoo. Apan sigurado ko nga ang matag usa kanato kung dili ta magakayusa nga kanusa na nga mubalik. Apan mo siguro ko nga mubalik yun si Jesus Christ. Amen? Ang pizza dili makahimo apan kining mao nga bahin sa balang kasulatan. Gitawag kita nga mga minahal nga mga anak sa Dios. Sa diha gitawag kita nga mga minahal nga mga anak sa Dios. Hatagan nato ni og dako nga concern. Hatagan nato ni og dako nga pagtagan. Why? Sa atong kaugalingon karon, we are not focusing on the time nga ubalik si Jesus Christ. Ang focus nato ang atong presente nga pagkinabuhi. Isip kita mga anak sa Ginoo. Presente nga pagkinabuhi nga daatay confidence. Presente nga atong gikinabuhi nga dili ta maulaw sa dihang mubalik ang atong buhi ng Dios. Kining pulo nga continue na sa present participle that we will always continuing in Him. Ang lain nga pulong nini magpabilin, remaining. Mao ni mga key word nga atong bantayan that we will always remain. We will always continue. Gigamit niya sa mao nga kinabuhi nga kung kita naay pag-remain, naay pagpadayon ang atong kinabuhi, magpabilin ta. Sa pagkinabuhi, isip kita mga kanakan sa Ginoo. O kanang maong gyud nga una nga mingon ko nga unsa may atong ipadayon, unsa may atong ipabilin nga ang atong kinabuhi naa ni anang pagkinabuhi that I am continuing to live confidently. Kining una nga butang so, kumusta man ang atong relasyon sa atong buhi nga Ginoo? Up to this time, have we established an intimacy? Have we established a deep, intimate relationship with our God? Na-establish ba? Sa atong mga kaugalingon nga kanang mao nga relationship sa mao nga kahimtang kung kanang pag-establish bitaw nga naatay deep, intimate
nga relationship igsoon sa atong kinabuhi. Nag-mention siya nga dili ta maulawan ganuman. Suod manggod nimo ang imong gikarelasyon nga Dios diha sa imong nga kinabuhi. Kini mao nga bahin mga igsoon. Ang pagbalik ni Jesus Christ unexpected ni nga mudangat siya anytime sa atong mga kaugalingon. Kung magkinabuhi ka nga dunay deep, intimate relationship, ang ikaduha nga area o concern nga gikinahanglan nato nga naatay continuing to live confidently. Igsuon sa atong pagkakristohanon, obedient ba ta nga mga anak sa Ginoo? Makasulti ba ka sa imong kaugalingon nga I am an obedient child of God? Kay kung dili ka makasulti kanang affirmative para sa atong kaugalingon nga ako na ay intimacy sa atong buhi nga Ginoo, musulti ko nga doon ako'y genuine nga confidence sa akong buhi nga Ginoo. Genuine nga confidence, dili ko mahadlok, dili ko mabalaka, dili ko makuyawan, dili ko maulawan. Inigbalik diha sa atong buhi nga Ginoo, makita nato nga kana siya angay natong bantayan. Busa di ay katong mga anak sa Dios. When we talk about unashamed, kung ikaw hangtod karon, ma-check ang atong kaugalingon, nagpabilin ba ko sa Ginoo? Am I abiding in the Lord Jesus Christ? Am I confidently obeying kung unsa man ang gibuhat nato sa atong buhi nga Ginoo? Dili ko mahadlok anytime nga mobalik ang akong buhi nga Dios sa akong mga kaugalingon. Makita nato kitang mga anak sa Ginoo, di man ta perfect nga Kristiyano. Kinsa may makasulti nimo karon nga hingpit na ka nga anak sa imong buhi nga Ginoo. Walay sinless nga mga Kristohanon makasala kita para sa atong mga kaugalingon. Apan the closer we walk in our God, the more eager ng atong kinabuhi. Ayaw ko himo agrason nga di na ko kaagwanta sa mga problema ni ining kinabuhian. Lord, balik na lang. Mao ba na ang mga rason para sa mga kaanakan sa Ginoo? Busa ang i-consider nato nining buntaga mga kaigsunan that the return of the Lord Jesus Christ is imminent. That the return of the Lord Jesus Christ, I am confident. That the return of the Lord Jesus Christ, I will not be ashamed. I will not be terrified. But I am eager that Christ will return soon sa akong kinabuhi. Busa, kining maong bahin sa balaan nga kasulatan, ato ning himuon na kung kita magpadayon, dili ta ma-sidetrack kung unsa man ang imong gikinabuhi niining kalibutan. Mahinungdanon kini sa atong kaugalingon nga sometimes na ay maka-sidetrack nato sa atong pagpangalaga diha sa atong buhi nga Ginoo. Kining kalibutan natin mao nay maka-sidetrack nato. Gusto may sulti sa Ginoo, do not love this world and of the things of this world. Because the things of this world is temporary, but the things that are above are permanent. Igsuon nining bahina sa mga kasulatan, mubarog mangyutana at ubangan sa atong buhi nga Ginoo. O kining maong bahin sa balaan nga kasulatan, kining mga butanga nga mao'y makapababag nato, dili gid fully nga ang atong kaugalingon sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Ginoo. Mahinungdanon nga ang atong focus on the things that are above, because the things that are above are permanent sa atong mga kaugalingon. Busa kining mao nga
kinabuhi, mahitabo lang ni kung ang atong kaugalingon mawala ang atong focus. Kung wala tayo focus sa atong mga kaugalingon, atong timanan kanunay, hapit na mubalik ang Ginoo. Kung ingon ta nga hapit na mubalik ang Dios, usap pud ni ka-warning alang sa mga kanakan sa Ginoo nga ang atong mga kaugalingon naapabay gihambin matud pa ni Pablo sa Philippians chapter 3, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize of which God has called me heavenward in Christ Jesus. Igsuunin tayo. We must keep our eyes on the Lord Jesus Christ. We should live every moment that when Jesus Christ comes, dili ta maulangan. Ang atong focus is, ang atong motivation is to live obediently. When I talk about obedient life, makasulti ta nga confident ko. Dili ko maulaw sa dihang muulit ko sa giharian sa akong buhi nga Ginoo. Ang akong pagkaanak, hinangpunon at ubangan sa Dios. Am I pleasing unto our God? Na kining akong pagkinabuhi, kita lang yun ang maka-check nining tanan. Igsoon, kumusta ka? So, tihin mo tapan, kumusta na ka ka? Napaka-eagerness nga mubalik ang Ginoo. Napaka statement of declaration sa imong kaugalingon, Lord, ayaw lang sa apan ang imminent return sa atong buhi nga Ginoo. Mahitabo ni dili sa atong kontrol apan ang time na visit sa Ginoo basta ang atong buhi nga Dios mubalik siya ug hapit na siya mubalik ug kana mao ang maayong balita sa matag sa kanat. Amen. Nindot ang awit na giandam ni Brother Nino. Teach me, Lord, to number my days so that I may gain a heart of wisdom. Tuluin. Himuha nga ang atong pagpadayon sa pagkinabuhi with confidence. Lord, make my life an instrument. Make my life to be productive in your kingdom. Use me as you want me to be. So, salamat sa buhay ng Diyos. Ikaduha, mga kaigsunan is, we are called to love lavishly. Kini bitaw pulong sa Ginoo nga ang iyang mensahe sa verse 1, tanawa ninyo unsang gugmaha ang ihatag kanato samahan nga kita tawgon nga mga anak sa Dios o kita mauna. Ang hinungdan ngano nga ang kalibutan wala makaila kanato mao nga kini wala makaila kaniya. The Word of God says nga how great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Kining maong pulong sa Ginoo, strong word kaayo. Ang uban nga version niini, nag-mention is, behold, what mother of love the Father has bestowed on us. That we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Strong kini nga word nga kung kanang mao nga mga pulong naghisgot og beholding. Usa kini ka invitation alang sa mga kanakan sa Ginoo. Mumingon ang Ginoo nga behold what manner of love. Kining word bitaw nga beholding, imo siyang gitutugan. You are gazing. You are meditating. You are trying to see how amazing the love really is of God. No? Kung mingon ka na, tanawa ka pa.
Kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa akong mga kinabuhi. Na ato ba ni na-visualize sa atong kinabuhi? Nag-mention mi ganina sa kining among Bible study nga ang kadasig sa pagpadayon diya sa Ginoo. Mingon ko nga sa ilang kaugalingon nga kung naatay mga balatian, ang Ginoo nag-ayo sa atong mga balatian. At kanang visualizing ba that my God is a miraculous working God. Kanang Ginoo nga akong gialagaran, buhi siya sa natanan. Nga muayo sa tanan matang sa balatian, usap ko ni ana nga gihikap sa Ginoo o karon ni panahon na naka-experience ko nga kanang maong great nga physician tinuod gyud siya sa akong kinabuhi. Diba isuon? Kung mingon kag what manner of love, isuon out of the millions. Ipili ka sa Ginoo. Unsa mahimo kang anak sa Ginoo. Tawgon ka o anak sa Ginoo. Sulti ng tapad, anak ka sa Dios. Anak ka sa Dios. Grabe ang gihimo niini sa mao nga bahin sa balaan nga kasulatan. Ang tinuod nga kalibre kung unsa ka atubangan sa atong mga kaigsuonan, atubangan sa Ginoo, tawgon kag anak sa Dios. Muna mga kaigsuonan, busa kini maong gugma, this is an infinite God, infinite love of our infinite God. O kini maong nga gugma, lavishing kayo. He is pouring out generously. In fact, ang atong Dios nahigugma sa ilabihan, ikaw hagit ka nato nga tawgon kag anak sa Ginoo. Imo ba nang na-picture? Nga kanang imong pagkaanak, nga kana siya gitawag ta. Kung unsa kanang gugma sa Ginoo, nga atong nadawat gikan kaniya, nga kita mga anak sa Ginoo sa atong mga kaugalingon, mga igsoon. That is what we are. Ikaw, kid, kinsa mo ka? Nakuyo ko sa lambabuhon. Sobra pa ang pagkaanak sa Ginoo. Kung nagpuyo ka sa lambabuhon, kung gitawag ka sa anak sa Ginoo, ang tinuod na itong pinuyanan, tagalangit ka? Amen. Kung makita nato diha ni ana na sa atong mga kaugalingon, kinsa man ka anak ko ni Reynaldo o ni Jacqueline. Sobra pa anak. Kung tawag kong anak sa Ginoo, anak ko sa Diyos. Sakop ko sa pamilya sa Diyos. Di ba sobra pa kay ana, no? Nga kana atong ma-appreciate para sa atong kinabuhi. Ang tinuod kung si kinsa ka, the truest self sa imong kaugalingon. Isip kita mga Kristohanon, anak ta sa Ginoo, and that is what we are. Nalimot magtingali ka. Nga kung sa pagpuyo na ito ng kalibutan na ang imong pagkinabuhi, kalibutan naman. Apan di ay dili na ito kalintang ng mga anak ta sa Ginoo sa tanan na itong dilibukan, sa tanan na itong pagsulti sa atong kaugalingon, sa tanan na itong gihuna-huna, anak ta sa Ginoo. Ayaw na nagsaguli o kalibutan ng mga panghuna-huna. Nga naman, wala ka mo appreciate sa imong pagkaanak. Ang imong gi-appreciate, naapakani ng kalibutan na. Unsa man, at pagkagupahag yun ng mataawi. Unsa may imong response, sobra pa anak. Ang akong pagkagwapa, gi-refine bitaw sa Ginoo. I am physically attractive. How much? Daghang kagwarta no? Dalit na ginamat matintal ba? By the size of your office nga imong trabahuan. Panigsun, sobra pa anak nga imong na atong naangkon sa atong kinabuhi. Attractive ta tungod kay ang aura, ang aroma of the Lord Jesus Christ. Nagsihag man to sa atong kinabuhi. Di ba tinuod mo na? Pero kung magkinabuhi ta, nga kalibutanon, musihag ang imong kalibutan. Apan kung gingon ka nga I am called to love lavishly, unsa may mahitabo na to? Atong ipakita ang tinuod nga pagka-ikaw sa imong kaugalingon, anak ka sa Dios. Di ba mga igsoon? Sa ito pa,
kanunay nato ni kanang i-remind sa atong kaugalingon. Kung anak ta sa Ginoo, ang pangutana, liwat ba ka sa Dios? Liwat ba ka sa Ginoo? Naabay contest nga look-alike contest. Nakadungog ba ko? Nakabantay mo mo anak? Apan ka nagpaka-look-alike, ang mulutaw bitaw dayon, kumusta man ang imong behavior? Batasan ba nato ba? Sa atong mga kaugalingon. Ang atong batasan, ingon ka nga, uy, murag dili man na siya anak sa Ginoo. Klaro man kaayo nga magduha-duha man ta. Ang iyang parentage, dili man heavenly. Paano man, worldly man. Milutaw man ang iyang pagka-worldly diha sa imong kinabuhi. Igsoon, i-recover tong memory nimo. Kung sa may memory nimo, ang imong truest self, anak ka sa atong buhi nga Ginoo. O ang makapadasig bitaw ni anak nga magpabiling ta kung si kinsa ta para sa atong kaugalingon, kung sa gani ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, hapit na mubalik ang Dios o sa iyang pagkahapit nga mubalik sa Ginoo atong hinumduman today. Hapit na kong kuhaon sa Ginoo. O sa dihang hapit na kong kuhaon sa Ginoo, mabinantayon ko sa akong pagkinabuhi ni ining kalibutan. Mga kaigsunan, kita mga adopted sons of the God Almighty. Hinungduman nato kanunay nga kinsa man ka. Sa dihang mupahinungdum kanunay nato atong usbon ang atong mga panghuna-huna sa atong mga kaugalingon. Igsuon, malipay ba ka na kung ang imong pamilya apo na sa Opinya family? Proud ba ka na apo ka sa mga Opinya family? Ang anak ko may hintubag? Okay. Proud ba ka na kanang ang imong family name, ang bansang kun ang line nga family, imong gibandira nga sakop ko ni anang mao nga pamilya nga mga line? Proud ba ka mga kaigsunan? Basta importante dahil sa atong mga kaugalingon. This is the way nga ang atong mga kinabuhi sa matag usa, proud ba ta nga kita mga Kristohanon? O sa dihang kita mga Kristohanon, proud ko nga Kristohanon tungod kay anak ko sa hari sa mga hari. Proud ko nga Kristohanon tungod kay ang akong panulundon kining kalibutana nga malata lang, mabiyaan lang ang tanang bahandi ining kalibutana apan inigulit nako sa langit. Usa may mahitabo kanang mao nga panulundon walay makakuha, makailog kanako isip ako iyang mga kanakan. Proud ba ka nga kanang imong gipuy-an karon nindot nining kalibutana apan sa dihang kuhaon na ka sa Ginoo? Our real home is our eternal home together with the presence of our God. Mao na nga itong buhi ng Ginoo. Sa tupa, kining maong hapit na pagbalik sa Ginoo. Igsuon, unsay pagtawag, gitawag ka, anak ka sa Ginoo. Hari ka sa mga, anak ka sa hari sa mga hari. Sakop ka sa pamilya sa Ginoo. Pangutana, kumusta man ang imong gugma? Kumusta man ang imong paghigugma nga ipakita na ikaw tinuod nga anak sa Ginoo? Kumusta man ang imong paghigugma? Kung mubalik ko paghiskot, excited ba ta nga panahon sa Domingo musimba gid? Excited ba ta nga panahon sa Domingo dunay Bible study? Moapil gid ko kay daghan kong makatunan. Ang tanan naman na namon sa Bible study, nagsulti kay mi. Pangigsuon,
makatabang naton. Nga kung ang atong kawalayon, gihigugma ko sa ilabihan sa Diyos. Unsa may sukli nato, nga kanang Diyos nga nahigugma lavishly, that we are called the sons of God. Igsoon, kung si sumpay, therefore the world does not know us because it did not know Him. Nining panahon na igsoon, nailhan ba ka ng Kristohan? Is there any difference in your life nga makita ang ganyan lahi yun siya na? Ang iyang binayhunan sa butong Bible, kanang iyang porma ba? Kamong mga ulitaw, sige lang mong pa-Japon niya. Ayaw mong Japon diha nga nagunit mo, ayaw. Bisa kung saan pa ninyong sikreto diha, nga musunod mo dito CR, nga kunuhay, mupahuway ka dito. Apan, huy, nanimaho man. Ayaw mo. Ang Ginoo nakakitaan sa inyong mga kinabuhi. God sees our hearts. Nakita agad si Ginoo. Kung unsa ang motibo, kung unsa ang intensyon, diha sa atong mga kasing-kasing, that we will always focus that our God one day may bawal. Atong awitong karon iandam ng one day when we all get to heaven, makapadasig na sa atong kinabuhi. Busa, iandam ang one day nga ikatulo. Kung sa to'y primero, makita na to na we continue to live confidently. Ayaw mo mahaya, kay Lord, idala naman ko. Huwag mo naman kunin mo hot day o lifetime partner. No, ayaw niya. Continue to live confidently. Muabot ka na. Secondly, we are called to love lavishly. Huwag tihik-tihik ang imong gugma sa atong buhi nga Ginoo. Huwag tihik-tihik nga ang kining kinabuhi will be an instrument that God will use me mightily sa akong kabalingon. That is loving lavishly. Huwag tihik-tihik nga kung dunay gikinahanglan nga tabangunon nga mga mission outreach, anak sa Ginoo. Kay dili man kita nahimong frontline. Kung kita mga sender, ayaw tihik-tihik pagsuporta sa mga mission nga buhat. Salamat sa atong mga young people nga sila white tihik-tihik nga kada Lunes alas 8 ngadto sa alas 9 mahadlok pa sila nga malate nga moadto dito sa boarding house ni Brother Bulaco. Walay tihik-tihik kag ipagamit ang oras panahon sa Martes sa gabi dito sa ilang Brother Loloy nga boarding house. Di pagamit sa kada adlaw. Naghimo sila Bible study sa Wheat Park, sa Tambakan, dito sa Lambaguhon, dito sa Tipanoy. Grabe ang ilang sakripisyo nga gihatag. Pagtanaw nila, pag-uli nila diri sa simbahan, ako man tanawon ang ilang mga naong, mga dagway, pertigod nga lipaya. Na satisfaction nga makitaan diha silang mga naong nga nag-enjoy sila gibuhat. Amen? At ang palagpagan ng mga young people na nasa igsoon, nakapangutana ba mo sa young people na naapabamoy ikapamasahe? Naapabamoy kanang inyong masima-sima nga isna? Kanang masima-sima ba? Kanang itong sima-sima nga pulong? Kanang bang sige lang kaon? Gigas alas 8, hantos sa alas 3, ginagmay nga kaon, muna'y sima-sima. Mga kaigsunan. Kung sisulti, we are called to love lavishly. Asa man ipakita nimo nga kanang imong gugma sa Ginoo, kining mga butanga na atong gisuotan sa una. Amen? Ang inyong tunulan sa inyong masima-sima sa mga young people. Asa mo to si Sister Aiza? Diha? Bos mo lang. Lastly, we are motivated to conduct our lives rightly. Grabe nga motivation, no?
ang paggawi ba nga kining kinabuhian, nagkinabuhi ba nga gusto. The Word of God says, and everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Si John din confident siya na nagsulti. Kung sisulti niya, since we know that we are God's children. Since we know nga papakulion ta ang atong tinuod nga Pinoyanan mao man gyud ang langit. Dili lang intellectual asset nga gusto sa Ginoo para sa atong kawalian. Since kita mga anak sa Ginoo, since ang atong mga kinabuhi tagalangit ang tanan, sisulti sa Ginoo, ang motivation nato kung naang kaniining paglauma, hinluan nato ang atong mga kinabuhi. In other words, we should be motivated to live godly lives. Ang usa ka daw ka dili magtutuo sa dihang makasala siya. Nakasala siya against sa iyang Creator. Apan ang usa ka anak sa Ginoo kung siya makasala, he is sinning against his Almighty Father. So, nini maong bahin sa mulang kasulatan. Kung ang usa ka dili magtutuo makasala, nakasala siya batok sa balaod na nagsulti ayaw pagpakasala. Apan ang usa ka Kristohanon nga makasala, nakasala siya batok na wala ka mahigod na. So, hindi mahina sa mulang kasulatan. Isip kita tinuod ng mga anak sa Ginoo. Amen? Tinuod ba tang anak sa Ginoo? Amen ba? Sa to pa, ang tinuod nga anak sa Ginoo naka-experience sa gugma sa Ginoo. O kita naka-experience man sa gugma sa Ginoo, are we desiring to go against the labugan? Nabatay tinguha nga mo batok diha sa gugma sa atong buhi nga Ginoo? Sa dihang nasayod kita nga ang Dios na higugma sa atong mga kinabuhi. Sa dihang nasayod kita nga kanang pagkasayod dili na igo mga kaigsunan. Dili igo nga nakaangkon ta nga mga anak sa Ginoo. Apan igsuon nagtangag ni og presyo alang sa mga kanakan sa Ginoo. What is that price, mga kaigsunan? Ang presyo sanglit ang kordero sa Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Gipasaylo ta igsuon sa mga kalapasan na atong nahimo diha sa atong mga kinabuhi. Someday, hapit naman yun mubalik ang Ginoo. Kung sisulti sa Ginoo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that we will offer our lives as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable time of worship. Do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Igsuon, bag-uha ang imong hunahuna. Unsay baguhon sa imong hunahuna? Anak nata sa Ginoo. O kita anak man sa atong Ginoo, sa atong mga kinabuhi, baguhan na ng kinabuhi. Napabay din nga magmakuli nga kanang kinabuhian, lambi pag yun ang kalibutanon nga pagkinabuhi. Baguhan na igsuon. We must strive to purify ourselves. We must clean ourselves before na mabalik ang Ginoo sa atong mga tagstag sa kakaugalingon. We must get rid of the defects of that character and behavior nga dili maayo at ubangan sa Ginoo. Likayanan nato na. Kanang maot nga mga batasan makahatag na dili maayo nga epekto sa atong mga kaugalingon igsuon. Ato na nang isalikway, ato nang itugyan sa atong buhi nga Ginoo. Gusto ko nga mo-involve na sa simbahan. Gusto ko na nga mo-involve sa ministries diya sa simbahan. Makita nato sa atong kaugalingon, maka-epekto na tungod kay ang imong destiny na usab na.
Kaniadto taga-impierno ka, apan karon taga-langit na ka. Busa mo siya sulti sa pulong sa Ginoo, dinibahina sa mga sagot, Beloved, now we are children of God. And it is not yet revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Excited ba ka na makita nimo si Jesus Christ now? Excited ba ka? Sa ato din sa Pilipinas, wala man mauso ang blind date, no? Wala, no? Sa Koreano tingali, sa Chinese, uso ang blind date. Excited kay sila na kana insecure kay sila no wapo pagit ni unsa imong expectation sa diha I will see God, I will see Jesus Christ as He is. Excited ba kayo? So ang puntos niini is kung excited ka nining bahina sa balaan nga kasulatan nga nag-mention din ha, if we are to be like Christ in heaven, we must strive to act God's children nga kita tagalagay. Amen? Kung nagtinguha ka nga mamahimong mahisama diha kang Kristo Jesus, karon na ang angay na buhaton nga kanang pagkaanak nato, pagkaliwat nato sa atong buhi nga Ginoo, ang pagbalik, hapit na pagbalik sa Ginoo, incentive ni alang sa matag usa sa atong kinabuhi nga makatabang nato ni para sa atong mga kaugalingon. Usay sulti sa pulong sa Ginoo, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, and perfecting holiness in the fear of God. Si Satanas nahadlok sa Ginoo ug nagpangurog pagyud siya. Ang mga Kristohano nahadlok mo sa Ginoo, awa mahadlok iwa man mangurog. Igsuon ining bahina sa balaan nga kasulatan ang paglaom na hapit na mubalik ang Ginoo. Sama, there is a difference in our lives. There is changes in our lives. Because if we sanctify ourselves sa atong mga kawalingon, we are helping our lives that it is to be shaped in Christ likeness. Sa atong mga kawalingon nga kana maong bahin sa balaan nga kasulatan, kini mao nga pagkinabuhi haong kung unsay gusto sa Ginoo para sa atong mga kaugalingon. Igsuon ining bahina sa balaan nga kasulatan. Kabantay ba mo sa kining kinabuhi ni Prince Harry of the Great Britain? Kailan niya kana si Prince Harry tungod kay kanang required mong yun na mo-appeal sila sa pagkasundan. Gusto may naitabo? Nag-adto sila, nag-training sila sa pagkasundalo. Murabag mga Koreano no, o mga Japanese na mga kultura. Ipaagi sila o training sa pagkasundalo. Tuon man sa panghitabo, tuwa sila dito. Naghibaluman ang tagaging harian nga si Prince Harry tuwa na miatake na dito sa usa ka gubat. Sa may gihimo nila takulahaw lamang na kung kining among prinsipe mamatay sa gubat, dili siya ma-fulfill ang iyang pagka-prinsipe. So may gibuhat nila, gihulbot si Prince Harry diha sa maong panggubatan aron someday mulingkod siya isip usa ka prinsipe. So sa dihang gitawag ta sa Ginoo nga mga anak ta sa Dios, and that is what we are. Kung sa atong pagkakaugaling unsaon man
paghitabo that we should become and one day will be nga tinuod kitang mga anak sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagsulti, nakahibalutan niya. Ang atong destino tagalangit. Apan sa atong pagkinabuhi ining kalibutan. Unsa gani? It needs to purify ourselves. It means nga atong hulmahon ang atong kawalingon isip kitang mga anak sa Ginoo. It is compelling. It compels us that this life one day in anticipation nga hapit na mobalik sa ang Ginoo, nga muhari sa atong kinabuhi, makitaan ba nga tinuod ang anak sa Ginoo? Kung dili ka magkinabuhi, matud pa sa mga istorya sa mga katigulangan, hulbuton ka sa Ginoo. Aron dili mo padayon ang imong pagkapandulan diha sa atong palibot. Umaon ka sa iyo sa Ginoo. Papaulimon ka sa iyo. Apan mga kaigsunan, someday ang atong buhing ang Ginoo hapit na siya mabalik. Sa unsang paagi nga ang atong focus, ang atong pagkinabuhi, magatabang nato sa atong paggawi, isip kita mga Kristohan. Ayaw mo punong igsuon. Padayon ta sa pag-alagad sa atong buhing ang Ginoo. Mingon ka nga, how long, Lord, nga akong mga lagad kanino? Mintras na pa kay gininhawa, mga lagad ka sa Ginoo. Amen? Amen ba? Makita nato nga, kita gitawag ka. Dili basta-basta pagtawag. Kung ikaw gitawag, when we all get to sa ito'y panaganan, kung pagtunggon niya ang trompeta na iya sa Diyos, kung nangalan ko pagtawgon, kung nangalan ko pagtawgon, kung nangalan ko pagtawgon, kung siya nagtawag at tuaman ako. Igsuon, tagalangit ka. Ayaw pagpakauron nun. Nga kung ikaw dili mo dawat nga anak ka sa Ginoo, kung initawag sa Dios, wala malista ang imong pangalan sa libro sa kinabuhi. May nungdanon na. Unsay sulti sa Lucas 10:19 nga unsay sulti nga gitagaan kag otoridad sa Dios nga mo taak sa mga bitin. Ayaw na ninyo pahambuga. Tungod kay ang angay ninyong ikapanghambog sa inyong kagulingon nga ang atong mga pangalan nalista na sa libro sa kinabuhi. May nungdanaw na igsulbo sa unsa may buhaton ako. Ang motivation is ang atong paggawi pa. Husto balik. We only live once, and if we live right, once is enough. Musa mga igsuon ining bahina sa balang kasulatan. Dili magita kasit o panahon nga ang rapture maghimutag daghang mga prediction sa atong kinabuhi. Ang atong focus mubalik man gyud ang atong buhi nga Ginoo. O sa atong pag-focus nila sa atong mga kaugalingon. Regardless kung kanus ang mana para sa atong kaugalingon, God and Jesus Christ will come again. Next week, next month, next year, lumubalik ang atong buhi nga Ginoo. Akong gihangyo ang mga mutukar sa one day o akong gihangyo si Kuya Israel to lead us in this song one. Magampota. Ginoo ni ko. Mangayon mi kanunay sa imong tanan. Dili man gyud mi hingpit apan proud mi na imtaw mo nga imong mga anak. Lord, igo yun ang imong grasya nga mulihok dinhi kanama na yun ni kakuya apan sa among mga kinabuhi. Lord,
makasulting ina. One day, we will all get to heaven. Salamat Ginoo sa mga pagsulay nining kinabuhi. Kay among nahibaluan na naakadi tayo mo tamang namin. Among nahibaluan nining mga pag-antos sa kinabuhi. Dili mo kami biyaan pasagdan. Among nahibaluan Ginoo nga dunay mga kakulangan. Magpuno ka nining tanan. You will supply all our needs according to your riches in glory that is in Christ Jesus. Above all of that, nothing can separate us from your love. Diha kang Kristo Jesus. Salamat sa iyong mensahe kanamo nilibutana. In the precious name of Jesus Christ, I pray all these things. Amen. Sa dihang naglingkod magitag na bedugay, akong ihang tanan magtindunta, and we will see one day. Salamat sa inyo. Dilitong when we all get to heaven, one day kang Christ tayo. Ha? Dili nang sa himnal na kanakaw Islam ka. One day you make everything new. Jesus. One day you abide every move. Former things shall all pass away. No more tears. One day you'll make sense of it all. Jesus. One day every question resolved. 'Cause every anxious thought left behind. No more fear. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? In a moment we shall be changed on that day. One day we'll be free indeed. Jesus, one day all these struggles will cease, and we will see your glory revealed all that day. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Ginoong Diyos, tinungkol nga usap niya ng adlaw. Kining hinulaman ang mga kinabuhi.
ikaw yung Ginoo ang dunay pagbulotan sa tanan. Apan kasiguruhan na one day when we all get to heaven, we can sing that there is a victory, Ginoo. Salamat sa imong mensahe na ninimuntahan. Ako na sa iyo. Ang imong mga kanakan sa dihang magkinabuhi. Naisip kami anak sa hari sa mga hari. Mga Kristohanon nga ang destino tagalangit among mapakita that there is a difference. Na kining kinabuhi, tinuod mi, look alike mi, diha kanimo uban sa kalipay, nga amahan mahimo ming instrumento, a good testimony, nga amahan daghan madala namon sa imong tiilan. Salamat sa imong mensahe karong butana. In Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. Salamat sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Thank you, Pastor, for the word. Thank you for reminding us on how we should live our lives while we are still here on earth. So, it's not easy. So, dili yung dali mahimong light and salt sa kalibutan, but God made us and will make us able. So, according to 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So let us proceed with our tithes and offering. So if you have your Bible with you, please open it on Proverbs 3, verses 9 to 10. It says, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So let us sing, Blessed be your name.